Dito ka lang at mag-isip-isip. Ang gulo-gulo mo. Kung hindi tayo magpipirma ng divorce bukas, mamatay ka na. Juan, nakikiusap ako. Huwag mong subukang magbigti. Pagkaikat ng araw bukas, magdi-divorce na tayo. Naalala ko, nasa Ethel Institute of Technology ako. Kakapanalo ko lang ng gintong medalya ng Olimpiada ng Impormatika. Nang may naganap na teroristang atake, namatay ako sa pagsabog. Ano na ang nangyayari ngayon? Maria Elena, lumabas ka dyan. Huwag kang mag-umpisa ulit sa mga kalokohan mo. Maria Elena, ako ba ang tinatawag niya? Ako ay muling nabuhay. Ang mukhang ito ay medyo kamukha ng sa akin, pero parang isang buhay na bangkay. Paano siya napunta sa ganitong kalagayan? Maria Elena din ang pangalan niya. Yulang isa din siya, pero mas maswerte siya kaysa sa akin. Isang tunay na anteng-anteng. Kinuha siya ng kanyang lolo, pinalaki, at saka, iniligtas ang isang matanda mula sa ilog, na naging isang naglalakad na ATM. Yung nagsusuka ng tubig, ay ang patriarka ng Grupo de la Cruz, Mang Fernando. Dahil lang sa nakita ang kanyang bilog na mukha at malalaking tenga, tinawag siyang pampaswerte sa kanyang asawa, at sa mismong sandaling iyon, nag-alok sa kanya upang maging asawa ng tagapagmana, at personal siyang tinuruan kung paano kumita ng pera. Maliit. Sumama ka sa akin sa bahay. Ipapakasal kita kay Juan. Sino ang mag-aakalang isang probinsyana ay may utak na kasing galing ng sa akin na pinalaki sa mga klase para sa mga batang matalino mula pagkabata sa kanyang pambihirang talento sa negosyo, nagawang buhayin muli ang mga De La Cruz. Mahal, nasira ang electric fan. Umiikot, pero walang hangin. Pwede mo ba itong ayusin? Sayang lang at itong babae ay nagpas siyang i-uninstall ang kanyang karera para maging baliw sa pag-ibig. Si Juan de la Cruz ay yumapak sa kanyang mga KPI at naging isang bagong bituin sa negosyo. Parang isang thesis advisor na vampira na nangungopya ng thesis ng kanyang mga estudyante. Ipinapadala ito sa isang akademikong publikasyon at hindi man lang binibigyan sila ng kredito. Mas masahol pa ang walang utang na loob na iyon. Habang mainit-init pa si Mang Fernando, sa mismong libing, nagpakita siya ng drama ng pagkakasundo, kasama ang kanyang dating minamahal. Lahat ay akala, si Juan de la Cruz ay isang henyong galing sa langit, na nagligtas sa mga de la Cruz. Nakakalungkot, ang tunay na Dark Horse, ay ang walang kwentang sinipsipan ng dugo. Ngumiti ka, Terra. Ngumiti ka. Sige, hindi bale. Sa sobrang pangit ng trato sa iyo, hindi ka takatakang parang bato ang mukha mo. Hindi ka makangiti, hindi mo kasalanan. Kaibigan, dahil ang katawang ito ay akin na ngayon, maaari kang maging panatag. Sinisiguro ko sa iyo, na aalagaan kita at bibigyan ng bagong buhay. Ito ang gubat ng akademya, isang vampirang tagapayo sa tesis, na nagnakaw ng aking proyekto at kredito. Sa ganitong oras at napakakapal ng makeup, nakakatakot ka. Sino ba ang gusto mong takutin? Tungkol naman dito, sa grupo ng pananaliksik, isang konektado lang siya na sip-sip. Isang palito na hindi man lang nakapagtapos ng high school. Para sa aking Juan, hindi siya karapat-dapat maglinis ng sapatos niya. Sa ugali niyang walang alam sa nangyayari. Hoy, kaibigan, tingnan mo, palagi ka kasing nagpapapi. Kaya nga lalo silang nagiging agresibo, sa pag-api sa iyo. Ang titulo ay hindi nagbibigay ng utak. At ano naman kung taga-probinsya ako, ang planong nagligtas sa Grupo de la Cruz ay akin ang nagpresenta, at hindi ko pa hinihingi sa henyo niyang graduate sa finance ng UCC. Nabayaran ako sa kanyang kaalaman. Ikaw, paano ka nangahas na sumagot sa akin? Dahil hinahamak mo ang aking papel bilang tulay, hindi kita magmamakaawa, aalis ako ng mag-isa. Maria Elena, tapos ka na ba sa drama mo? Napirmahan ko na. Saya. Ano? Ikaw na galing sa probinsya. Talaga bang nangahas kang humingi ng diborsyo? Ano ba? Hindi ka na ba marunong bumasa? Hindi mo ito pagsisisihan. Pagsisihan.
Hindi kailanman. Ang binatang ito ng mga De La Cruz ay mukhang hindi masyadong matalino para sa isang gagawang tulad nito. Gusto mong mamatay. Ang pagiging baliw sa pag-ibig ay walang may dudulot na mabuti. Kung magmamakaawa ka sa akin, pahihintulutan kitang manatili ng isa pang gabi. Ang totoo, ang orihinal, ay masyadong pinrotektahan ng kanyang lolo, hindi marunong tumingin ng tao, at gusto pa niyang tulungan siyang buhatin ang mga De La Cruz. Sa pagkarinig lang ng ilang salita niya, nababawasan ang buhay ko, ang sakit sa ulo niya, at higit sa lahat, hindi pa siya gwapo. Dagdag pa, hindi siya mas matangkad kaysa sa akin. Ang dating asawang ito ay hindi nangangailangan ng iyong pag-aalala. Ang Civil Registry. Magkita tayo sa Lunes. Napakabata ka at diborsyada ka na. Kapag natapos na ang proseso at ako ay magiging single ulit, magiging astig iyon. Perpekto. Juan, ang kanyang talento sa negosyo ay hindi pangkaraniwan. Kung wala siya, matatanggap kaya ng Grupo de la Cruz ang SNIT Awards. Ang alam lang niya ay mag-repaso ng mga dokumento. Nasa akin ang isang panukala na pinahahalagahan ng ikasyam na Panginoon pagdating ng tamang panahon. Ang buong lungsod ng Mayumi ay magiging akin. Ang ikasyam na Panginoon, ang tinutukoy mo ba ay ang nasa tuktok ng mga chaebol sa kaharian ng Luntian, ang ikasyam na Panginoong Reyes? Noong huli, pinuri pa nga ang panukalang iniharap ng Grupo de la Cruz. Sabi niya, ibinaligtad nito ang sitwasyon. Ang taong kayang sumulat ng ganoong plano ay hindi hahayaang ang Grupo de la Cruz ay mahulog sa krisis. Tito, may hinala ka ba? Imbestigahan kung sino ang nasa likod ni Juan de la Cruz. Ang mga De La Cruz ay nakatira sa malayong lugar, na hindi man lang makasakay ng taxi. Saklolo. Sinabi kong huminto ka. Iwanan mo siya. At iiwanan ko kayo. Kung hindi, magdudusa kayo. Aray! Ha. Hala, may isa pa. At ang ganda-ganda pa. Mga pere, nagkatotoo ang swerte natin. Ha. Sugod, pulihin siya. Hanapin mo siya. Kaya ipapadala ko kayo sa ospital. Huwag kang lumapit. Umalis ka. Huwag kang lumapit, pakiusap. Huwag kang lumapit. Sisipain kita ng malakas, gago. Ayos ka lang ba, Tito? Sa wakas, may nakilala akong normal. Salamat sa Ginoo. Magaling kang makipag-away. Hindi rin masama ang ginagawa mo. Narinig mo ba? Sinabi niya na hindi masama lang. Narinig ko. Ikaw ba ang tumawag ng pulis? Sabay tayong magbigay ng salaysay. Sige. Tara na. Ganon din, hindi ako makasakay ng taxi, kaya uuwi na lang ako sa patrol car. Kanina, lumabas ako kasama ang kaibigan ko para magpahangin. Tumakas siya sa bahay. Pero hindi ko inaasahan na mahaharap tayo sa gipit na sitwasyon. Diretso siyang umalis. Kung wala ka sana. Sa susunod, lumayo ka sa mga kaibigang nakakalason. Maaapektuhan nito ang swerte mo. Binibining Vega, gusto ka pasalamatan ng mga magulang niya. Bakit hindi ka maghintay sandali? Wala yun. Aalis na ako. Kalmado siya kahit na may pressure. Malakas siyang makipag-away, at hindi siya mayabang. Ito ang unang beses na nakakita ako ng babaeng napaka-espesyal. Noong nasa presinto tayo, sinabi ng mga pulis na si Jose Reyes iyon. Nasa akin ang isang proposisyon na gusto ng ikasyam na Panginoon. Ang ibig mong sabihin ay, ang nasa tuktok ng mundo ng pananalapi sa kaharian ng Luntian, ang ikasyam na Panginoong Reyes. Ang may-ari ng katawang ito ay napakaswerte. Minsan, sinagip niya ng hindi sinasadya, si Mang Fernando de la Cruz. Pagkalabas lang sa bahay ng mga de la Cruz, sa kanto, ang pinakamakapangyarihang magnate sa kaharian ng Luntian, ang ikasyam na Panginoong Reyes. Tinulungan ako dahil sa kabayanihan. Ikaw ba si Nadia Vega, ang asawa ni Juan de la Cruz? Ang titulong ito ay parang isang bagay na luma at malagkit, mabaho at dumidikit sa iyo. Iyan ang tunay naman siya sa record. Oo, ako iyon. Ano ang kailangan mo?
Buti na lang, sa Lunes, makakalaya na ako sa kanya, ang pagiging asawa ni Juan de la Cruz. Bago ang lahat ng ito, ayaw ni Lolo na magpakasal ng maaga si Maria Elena. Hindi lang siya nakinig. Nagwelga pa siya sa pagkain, nahiya pa siya na bantay pinto ang kanyang lolo, at tuluyan siyang iniwasan. Kapag umibig siya, parang nawawala ang kanyang utak. Salamat sa muling pagsilang na ito. Ako, na ulila sa nakaraang buhay, ay nagmana ng isang pamilya. Gagawin ko ang lahat para mabuhay ng maayos si Lolo. Maria Elena, Lolo. Pasensya na, nagkamali ako. Nandito na ako. Kami ni Juan ay nagdiborsyo na. nagdiborsyo na kayo? Totoo ba yan? Nagdiborsyo na kayo? May ginawa ba sa iyo ang mga De La Cruz? Mula ngayon, wala nang makakasakit sa akin. Tama ka, Lolo, sa edad na 20, hindi dapat maging asawa lang ng iba. Sa wakas, ramdam ko na ang buhay. Ito ang tunay na muling pagsilang. Kung may oras kang dumalaw sa akin, mas mabuti pang humanap ka na ng nobya. Matanda ka na, at ni hindi ka pa nakahawak ng kamay ng babae. Nakakahiya. Hindi ako naniniwala sa pag-aasawa. Ano bang kalokohan yan? Sino bang hindi nag-aasawa? Kung ayaw mong magkaroon ng relasyon, ano ba ang gusto mo? Gusto kong kumita ng pera. Mama, 4 na euro ang mansanas na ito. Ito po para maginhawa ang lalamunan ninyo. Ano ang silbi ng pag-ipon ng pera? Kapag namatay ka, walang magdadala sa iyo ng mansanas. Ang numero 1 sa listahan ng Forbes. Ito ang pinagkakainggitan ng marami. Ang numero 1. Hindi yan kasing ganda ng pagkakaroon ng asawa at anak. Kapag mayabang ang langit ulan, kapag mayabang ang tao, kapahamakan, mukhang napakahirap ng daan mo. Para bawiin ang iyong asawa. Mama, hindi pa gabi. Nangangarap ka na. Ang mga bagay na yan, hindi mangyayari sa akin. Ikaw. Naiinis ako sa iyo. Mama, Tito, dapat sumang-ayon ka na lang kay Lola. Tuwing sinasabi niyang maghanap ka ng tita, naiinis mo siya. At ngayon, kailangan mo siyang habulin para payapain. Sandali lang. Si Ginoong Reyes yun. Kumusta na naman? Mapapansin mo talaga ang swerte ng dating may-ari. Dapat kong batiin siya. Mukhang di masyadong pala kaibigan ang katawan kong to. Maganda. Nagkita na ba tayo dati? Hindi. Hindi talaga. Salamat. sa kaya yon? Parang sobrang pagkakataon naman yon, di ba? Mag-ingat. Ay, Nagkita tayo ilang araw na ang nakalipas, di ba? nakilala niya ako. Ano ngayon? Aminin ko, pero ang katawan ko, sa sariling kusa, tumanggi. Sige, hindi bale. Mas mabuti na wag nang maghanap ng gulo. Oo, mas mabuting igalang ang kanyang kagustuhan. Hindi. Tito, pero paano mo nagawa yon? Itinulak mo ang sarili mong pamangkin at niyakap mo ang maganda. Kung hindi mo naiintindihan, tumahimik ka. Una, ang mga babae at bata. Yan ang paniniwala ng isang sundalo. Ah. Ibig sabihin, kahit sino ang nasa panganib, laging tumutulong si Ginoong Reyes. Mukhang hindi niya ako nakilala kanina, sinusubukan lang niya ako. Buti na lang. Ha, ganun ba? Maraming salamat. Array. Saan nanggaling ang tubig na to? Palaging malamig sa ospital. At hindi naman tayo gaanong gumalaw. Bakit ang dami kong pawis? Buwisit, ang diretsa talaga ng babaeng ito. Kamakailan ba ay nakakaramdam ka
ng paninikip sa dibdib. Nahihilo ka ba kapag bumabangon? Marunong siya sa ang tradisyonal na medisina. Base sa pulso. Mga 2 o 3 buwan na. Ito ay Race Eta para gamutin ang syndrome ng pagkaubos ng buhay. Nandyan ang mga tagubilin at dosis. At ang mga contact details. Huwag mong maling intindihin. Race 8 ako ito. Kung may anumang problema, ako ang mananagot. Isang reseta na hindi kilala ang pinanggalingan. Sige. Salamat. At tinanggap mo pa. Iniligtas mo ako kanina. Ibinabalik ko ito sa'yo. At quits na tayo. Tandaan mong inumin ang gamot. Kasi kung hindi, sa loob ng 3 araw, bago mag-11 ng gabi, mahihimatay ka. Ayan, batas ni Murphy yan. At huwag mong isipin na biro lang yan. Sige, nanay. Huwag ka nang magalit. Mamaya makikita mo, kapag hindi ka nakahanap ng nobya, huwag kang umiyak-iyak dito. Huwag kang umasa na tutulungan kita. Sa halip na habulin ng mga babae, mas mabuti pa na maglaan ka ng oras para kumita ng pera. At saka, bakit ko ibibigay ang pera ko? Sa isang taong hindi naman kapamilya? Umalis ka na, umalis ka na. Huwag mo na akong istorbohin. Mag-ikot muna ako para magpalinaw ng isip. Sige, ingat po kayo. Nakasuot siya ng kulay abo, parang isang lola. Kaya pala siya yon. Kasama ang kanyang pamilya sa ospital. Pero marunong na siya sa tradisyonal na medisina. Lolo, ang mga resulta ng check-up ninyo ay normal lahat. Mas malusog pa kayo kaysa sa akin. Malaki na ang aming Maria Elena. Oo, Narito ang mahigit 30,000 piso para sa iyong pag-aaral. Sinusuportahan ka ng iyong lolo. pero ang lolo kasi bawat buwan. Kumikita lang ng ilang libong piso. Sige na. Kunin mo na to bilang pamuhunan sa akin. Sa loob ng 10 araw, paparamiin ko ang perang ito ng 10 beses. Lolo, naniniwala ako sa'yo. Basta't nandito ka, panatag ang loob ko. Bawat buwan, ang lolo, kumikita lang ng ilang libong piso. Pero nakapag-ipon pa rin ng ganito kalaki para sa kanya. Mahal na mahal siya ng lolo. Tara na doon. Tito, sabi ni Dr. Lim na ang reseta na yon ay lubhang nakakalason. Sakay na. Ha? Ang mga kabataan ngayon ay napaka-inosente. Ilang babae ang may naiaambag sa bansa o sa lipunan. Buntis siya at sapat na yon para sa kanya. At saka, ni hindi niya iniisip ang magkaroon ng pangalawang anak. Sa isang anak na babae ay higit na sapat na. Kapag walang anak na lalaki, mawawala ang apelyido. At ano ang naiaambag ng mga babae? Napaka-atrasado. At sunod-sunuran sa lalaki ng pag-iisip mo. Malalaman mo. Sa mundo ay mayroong di mabilang na pambihirang kababaihan. Ang magsalita ng ganyan ay nagpapakita ng malaking kamangmangan. Ikaw, na isang babae, hinahamak mo ang sarili mong kasarian at saka itinuturo mo pa ito sa anak mo. Nakakalungkot. Ano ba yan? Hindi ka kaya nakatapos ng high school? Kung napakadunong mo, banggitin mo nga sa akin ang ilang mahalagang babae. Maria Elena, huwag na lang tayong maghanap ng gulo. Umalis na tayo dito. Huwag kang mag-alala, lolo. Ang unang anatomista ng sinaunang medisina ng kaharian ng Lantian, si Zhang Shugu, ay nanguna ng 1,000 taon sa kanluran. Ang Emperatris Wu Zetian, na nagtatag ng dinastiyang Zhou, si Madame Curie, na nakatuklas ng radium, si Marie Curie. Si Rosalind Franklin, na nag-aral ng DNA, si Rosalind Franklin, ilan sa kanila ang kilala mo. At panghuli, ang lumikha ng unang AAA game ng kaharian ng Lantian, si Maria Elena. Si Maria Elena. Ah, yon ang kilala ko. Ang galing-galing niya. Salamat. Ako yon. Mangmang, sa anong siglo ka ba nabubuhay na mas mababa ang babae sa lalaki? Niloloko mo ba ako? Umalis na tayo.
Anak, kailangan mong panoorin ang video na ito. Sino ang nagreseta ng pormulang ito? Ito ay gawa ng isang albularyo. Naglalaro lang sa buhay ng mga tao. Ang nagreseta nito sa akin ang nagsabi na ang aking tito ay may pagkawala ng lakas ng buhay. At na mawawalan siya ng malay sa loob ng 3 araw. Ibig sabihin, isang labis na init sa loob. Huwag mo siyang pansinin, manloloko lang yan. Labis na init sa loob. Kaya pala laging masungit ang mood mo, tito. Tingnan mo, may mungkahi ako. Uminom ka ng sabaw ng kalabasa. Para bumaba ang init sa loob. Manloloko talaga ang babaeng yon, alam ko na. Ang taong nasa likod ng grupo de la Cruz, nakilala na ba nila? Nag-iisip ka lang ng masyado, tito. Wala namang misteryosong eksperto. Sa opisina ni Juan de la Cruz, ang dati niyang asawa, si Maria Elena, bilang pampaswerte sa kanyang asawa, ang tanging malayang makakapasok at lumabas. Pero wala naman siyang iba kundi isang. Sa tingin ko, ikaw ang dapat kumain ng mga Erendono para gumaling. Mga Erendono, para sa mata. Ano ang ibig mong sabihin? Talaga bang hindi mo napansin? Iisa lang ang taong yon. Sino? Ang manlolokong sinasabi mo. Ang dating asawa ni Juan de la Cruz. Baka naman mahina ka sa mukha, tito. Impossible yon. Si Maria Elena ay walang kumpiyansa at sunod-sunuran. Ang babaeng ito ay nangahas pang lasunin ka. Gusto ko na talagang makita kung ano ang mangyayari sa loob ng 3 araw. Kung maaari mong makuha para sa akin, ang isang manugang na babae na tulad niyan, mag-aaral akong lumangoy ngayon din. Kung sa hinaharap ang aking manugang at ako ay mahulog sa tubig, iligtas mo siya, ako ay lalabas sa sarili kong paraan. Ni hindi mo man lang natapos ang high school. Tingnan natin kung may lakas ka ng loob. Nabanggitin ang kahit sinong babae na karapat-dapat. Ang may akda ng unang AAA na laro ng bansa, si Maria Elena. Ah, si Maria Elena, kilala ko siya. Ang galing niya. Salamat sa papuri, ako si Maria Elena. Si Binibining Cruz muli. Minsan, ang lason ay siya ring antidoto. Punong Inhinyero Garcia, nagtulungan tayo ng 4 na taon. Talaga bang nilipat ka sa mga de la Cruz? Ako ang kukuha ng pondo. Jaime Garcia, huwag mong pagsisihan ito sa huli. Hindi ko alam kung magsisisi ako o hindi. Ngunit ikaw, Victor Santos, ay magiging isang inabandon ng aso sa lalong madaling panahon. Ang pagiging galit ay nakakasama sa atay. Ginoong Santos, bakit ka magpapakababa sa antas ng isang taong walang utang na loob? Maaari kitang tulungan na makumpleto ang produksyon ng isang AAA na laro. Ipasa ito sa Senate Awards at ibagsak ang mga de la Cruz. Bakit mo ako tinutulungan? Una, mayroon akong hindi pa nababayarang utang sa mga de la Cruz. Pangalawa, gusto kong yumaman. Sa wakas, nasabi mo ang tunay mong iniisip. Nakakagaan ng loob. HMM, dalaga, ang diretsahan mo. Pero, bakit ko dapat pagkatiwalaan ka? Ginoong Santos, ano pa ang mayroon kayo ngayon, na karapat dapat paglaruan, ang Ampauso, dahil sa sobrang tagal ng pagbuo ng AAA na laro, at mahinang resulta, at ang mga resulta nito ay karaniwan lamang, walang gustong mamuhunan, nasa bingit na ng pagkalugi, at ako, ang tanging pag-asa mo. Dalaga, may alam ka ba tungkol sa video games? Hayaan ninyong magpakilala ako. Ako si Maria Elena, 20 taong gulang na ako, at marami akong alam tungkol sa mga video game. Sa loob ng 15 minuto, ipapakita ko sa inyo ang aking katapatan. May 15 minuto kayo. Sino ba yan? May kakayahan ba talaga siyang iligtas ang kumpanyang ito sa kumunoy? Ano naman ang silbi ng pagiging maganda niya? O magkukode ba siya gamit ang mukha niya?
Sa tingin ko, si Ginoong Santos, sa kanyang desperasyon, ay naghahabol ng patalim. Ang mga command mo ay hindi simpleng-simple. 15 segundo na lang ang natitira. 9, 6, 5, 4. Narito ang aking katapatan. Wow! Nang ibigay ko sa'yo ang computer, hindi ko naman binigay sa'yo ang password, di ba? Ibig sabihin, sa loob nitong 15 minuto, na-decrypt mo ang password, at higit pa roon, nalampasan mo ang firewall ng kumpanya. Isang henyo pa. Maligayang pagdating sa team. Ikinagagalak kong makasama kayo. Kailangan kong sa loob ng isang buwan, ay handa nang ilabas sa merkado ang larong ito, at ipakita natin ito sa Ang Senate Awards. May problema ba? Tapusin sa loob ng isang buwan, at saka ipakita pa sa Ang Senate Awards. Sa kabilang banda, ang pinaka-urgenteng problema ng kumpanya ninyo, ay ang pondo, di ba? Oo. Ang pondo, medyo sapat lang. 100 milyong piso. Sa loob ng 10 araw, makakakuha ako para sa inyo ng 100 milyong piso. Pero, gusto ko ang 50% ng shares ng Ampalso. Sa 15 minuto, gumawa ka ng minigame. Sa isang buwan, matatapos mo ang AAA game na 4 na taon na naming hindi matapos-tapos, at saka magdadala ka pa ng 100 milyong piso. Kung hindi, wala. Marcos, kailangan kong gamitin mo ang Aurora 4.0 para i-adapt ang isang tradisyonal na paleta ng kulay. Ang pagrestruktura ng algorithm ay 2 linggo, at kayo ay may 28 araw na lang. Impossible iyon. Noong araw, ang bug na nag-crash sa server ng Deep Ocean Engine. Ako ang may solusyon, at kayo ang mag-a-adapt niyan sa loob ng 3 araw. At paano mo nakuha yon? Bukas ng 10:00. Gusto ko ang demo ng antas na Celestial Flight, ang royalties, sa pinakamataas na porsyento. Dinala ni Jaime Garcia ang lisensya ng lumang engine. Ang mga De La Cruz ay mga walang hiya. Walang problema. Sila ang may bersyon 2.0, tayo ang may bersyon 4.0. Tayo ang mayroong wala sila. Juan de la Cruz. Hintayin mong matanggap ang maliit na regalo ng diborsyo na inihanda ko para sa iyo. Pangulo de la Cruz, kumuha ang impulso ng isang babaeng may apelyidong Cruz. Sabi nila sa loob ng isang buwan, matatapos nila ang isang AAA na proyekto. Sino ba talaga siya? Narinig ko lang na isa siyang Cruz. Pangulo de la Cruz, ang dati mong asawa, hindi ba Cruz din ang apelyido? Kung si Maria Elena Cruz yan, maaari kayong maging kampante. Ang walang kwentang iyon ay hindi man lang nakapagtapos ng high school. Isang bigo, hindi siya makakagawa ng anumang problema. Ang Impulso Games ay nasa bingit ng pagkabangkarote. Kung makikialam si Maria Elena Cruz, maaari bang magbago ang plano ng pagkuha? Hi, Victor Santos, mayroon ka pang isang hibla ng pag-asa. Pero ngayon, wala ka ng kahit kaunting posibilidad na baligtarin ang sitwasyon. Gaano man kahanda yon, para sa huli ay siya ang maloko ng isang paleta. Bukas ay Lunes na. Alam ko na, ang probinsya ng ito ay hindi maglalakas loob na pumunta. Ang ganda naman ng babaeng yon. Pumunta rin siya sa civil registry. Tara na. Ano pang hinihintay mo? May sira ba sa ulo ang lalaking ito? Maria Elena, ganyan ka mag-ayos para lang manligaw sa akin? Ngayon, dito ako para magdiborsyo. Hindi para magpulot ng basura. Nababaliw siya sa akin dati. Gabi-gabi, nagpupuyat siya para magrepaso ng mga kontrata at proyekto ko. Nagpapakyut pa siya, nagpapanggap na mahina, nakikiusap na parang asong sunod Sonyeren. Maria Elena, para sa akin, wala kang iba kundi isang payaso. Kapag nakuha ko na ang kontrata ng Grupo Reyes at ang mga Senate Awards, kahit lumuhad ka pa, wala nang saysay ang pagsusumamo mo. Dahilan ng diborsyo. Pangangaliwa. Walang anak, walang hidwaan sa ari-arian. Ang dalawang bagay na ito. Ako ang makakamit sa lahat ng paraan. Tito, tita,
Ano ang ginagawa ninyo rito? Ang mag-asawang baliw na iyon. Ilang taon na silang hindi nakikipag-ugnayan kay Lolo. Ano na naman ba ang kanilang balak? Ang tagal nating hindi nakita, Maria Elena. Ay, bagay na bagay sa iyo ang buhay mayaman. Tingnan mo, nagbago pa ang aura mo. Halika, maupo ka. Oh, Maria Elena, bakit hindi sumama ang asawa ng aking pamangkin? Ha, yun pala ang pakay ninyo. Hindi maaari. Hindi mo ako niloloko, no? Ang diborsyo ay isang napakaseryosong bagay. Paano nangyari na hindi mo ito napag-usapan? Sa amin ng mas maaga. Tumaksil siya sa akin. Ganyan talaga ang mga lalaki. Kung mayaman, normal lang na magloko. Ang ikinasal ka sa isang De La Cruz ay napakalaking karangalan. TSS. At wala siyang pakialam. Daniel Cruz, tignan mo ang mga kalokohan na sinabi mo. At ikaw, kung ngayon ang taksil ay si Daniel, ganyan din ba ang sasabihin mo? Ay, Papa. Masyado kang naive. Para sa isang ordinaryong tao, ang makapasok sa isang mayaman at makapangyarihang pamilya ay napakahirap, naiintindihan mo ba? Hindi naman ganoon kahirap. Sinasabi ko, ang lampasan ng mga De La Cruz ay hindi naman ganoon kahirap. Oo nga pala, Papa, hinahanap mo ba kami para sa isang bagay? Ang apartment na binili niyo para sa paaralan ng mga bata, para iparehistro si Maria Elena doon, at mapadali ang kanyang pag-aaral. Ano ang ibig mong sabihin? Ang pagpaparehistro ng isang estranghero. Sa anong karapatan siya dapat nakalista? Sa aming bahay. Si Maria Elena ay hindi estranghero, siya ay... Kadugo ba niya si Daniel? Ang aming bahay ay hindi tambakan ng basura. Sino ang tinatawag mong basura? Daniel, magsalita ka. Papa, sa aming bahay, si Susan ang nasusunod. Mga walang utang na loob kayo, ang apartment na yon. Ang bahay na yon ay ang regalo sa kasunduan ni Mang Fernando para kay Maria Elena. Walang utang na loob ka. Matanda, sa anong karapatan mo hinampas ang asawa ko? Susan, Iyon ang utang ninyo sa amin. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Tutulong ka ba o hindi? Papa, alam mo naman, nag-asawa na ako at nakatira sa pamilya ni Susan. Ako, mula sa pamilya ng aking asawa. Kaya hindi ka na isang Cruz, ha, Daniel? Gusto kong putulin ang ugnayan natin. Magaling, na gusto mong putulin ang ugnayan sa amin. Ikinasasaya namin. kayo. Magsisisi kayo. Ang putulin ang ugnayan sa mga mahihirap na kamag-anak tulad ninyo ay isang kaluwagan. Magsisi. Hindi kailanman. Nakakatawa. Kung ganoon. Oo. Sa wakas, makakalaya na ako sa mga biyenan kong ito. Kaya, pumirma na tayo. Hindi ko inaasahan yon. Dalawang walang utang na loob ang pinalaki ko. Pero mas mabuting makita mo ng maaga. Ayos lang din naman. Sa huli, mga anak sila ng pamilya. Normal lang na mahirapan siyang magpaalam. Pag-usapan natin ang mas masayang bagay, Lolo. Lolo. Ano sa tingin mo ang lupang ito natin? Napakaganda. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa iwan ang lupang ito. Kung gayon, pagkatapos, kukunin natin ang lote na ito. At magpapatayo tayo ng sarili nating bahay. Maghahanap tayo ng 2 katulong sa bahay. Ngayong taon, sa bahay ng mga De La Cruz, marami akong natutunan. Mula ngayon, ang natitira na lang ay ang mag-enjoy ka. Lola, kasalanan ko yon dahil sa pagiging madaldal ko. Siguro, manloloko talaga ang babaeng yon. Ngayon ang 3 araw na. Kung talagang nahimatay siya, ano ang gagawin natin? Magiging maayos naman ang tito ko, di ba? Hugo. Talaga bang naniniwala ka na sa tito mo? Ay walang mangyayari. Huwag kayong mag-alala, Lola. Tatawagan ko siya ngayon din. Tumawag ka. Hindi sumasagot. Talagang nahimatay yan. Tumawag ka sa 112, bilis. CJ, opo, Lola. Nanay. Hugo. Anong ginagawa ninyo rito? Anak, Tito, hindi mo pa ba nainom yung gamot sa puso na nireseta sa'yo ni Dr. Lim? Mamaya na lang. kasi hindi pa alas 9. Tama na. Subukan mo muna ito. Sige na, nanay, tikman mo. Nakakainipang maghintay ng walang ginagawa. Heto. Kumuha ka. Tay, Tito, ikaw, ayos ka lang ba talaga?
Ngayon ka pa nag-alala sa akin. Siguradong hindi niya mahuhulaan yan. Malalaman natin kaagad. Alas 9 na, ligtas na. Sabi ko na sa'yo, sa tito ko, hindi magyayari ang anuman. Palibhas ay isa lang palang impostor yung babae. Tito, Jose. Bilisan mo, tumawag ka ng ambulansya. Doktor, ang Ginoong Reyes ay mayroong napakagrabe at malubhang kondisyon ng sindrom ng pagkaubos ng buhay. Huli na nang dinala siya rito, ang mga baga ay lubhang napinsala. Ay, tama ako. bilisan ninyo. Hanapin ninyo ang dalagitang iyon. Siya lang ang makakapagligtas sa kanya. CJ, Ano na? hindi sumasagot. Tawagan mo ulit. Ano na ang nangyari sa dalagitang iyon? Nahanap na ba ninyo siya? Ni hindi man lang sinasagot ang telepono. Kung kay Jose, may mangyaring masama. Ano na ang mangyayari sa Grupo Reyes? Wala na tayong pag-asa. Ginoong Reyes, kayo po ba ang pasyente sa kwartong ito? Ginoong Reyes, nandito siya sa kwartong ito. Ikaw pala. Ang manugang na babae ng aking pangarap. Bawat segundo na nasasayang ay dagdag na panganib para sa kanya. Pwede mo nang kunin ang warranty. Ginang, itong si Binibining Cruz, hindi po ba masyadong bata? Mas matanda naman iyong si Dr. Lim. Matanda na at kalimutin na, hindi na malinaw mag-isip. Ni hindi na nga makilala ang pagitan ng labis na init sa loob at pagkaubos ng enerhiya ng buhay. Tama po kayo. Binibining Cruz. Kumusta na ang anak ko? Sigurado akong may paraan ka para iligtas siya, hindi ba? Ang kanyang kalagayan ay hindi gaanong malala sa inaakala. Walang pinsala sa mga panloob na organo. Kung maagapan ng akupuntura, makakabawi siya ng malay. Mga karayom, akupuntura. Akupuntura, makabawi ng malay. Paano naging napakadali ang pakinggan mula sa bibig mo? Batang babae. Mayroon po ba kayong lisensya upang magsagawa ng medisina? Akupuntura. Mapaniwalang-mapaniwala ang dating, ha? Sasabihin ko sa inyo, baka hindi nyo alam, ang pagsasagawa ng medisina ng walang lisensya ay isang krimen. Swertehin ka at sa ospital na ito, hindi pa kami tumatawag sa pulisya. Umalis ka na ngayon din, at may iwasan mo ang kahihiyan. Lisensya upang magsagawa ng medisina, tama ba? Lisensya ng parmasyutiko. Lisensya ng tradisyonal na medisina. Sertipikado ng kaharian ng Lantian. Sa nakaraang buhay ko, dahil interesado ako sa kultura ng kaharian ng Lantian, ang tradisyonal na medisina ay parang isang espesyalidad na pinagkadalubhasaan ko. Mabuti. Kahit na mayroon kang mga lisensya. Ako, na may doktorado mula sa Ethel Medical University, isang doktorado, nang walang ECMO ay hindi ako maglalakas loob na mag-opera, at ikaw, maglalakas loob kang magkarayom ng basta-basta. Binabalaan kita, huwag mo itong gawin para lang sa isang sandali ng kasikatan. Iyon ay paglalaro sa buhay ng mga tao. Dr. Garcia, tama ba? Sa ano ba kayo nag-base? Para sabihin kulang ang aking kakayahan sa medisina, at na maglalaro ako sa buhay ng mga tao. Ako, Ang aking edad. Ang aking itsura. Ako. Ibalik mo ang aking mga dokumento. Aminado ako. Aminado ako. Bata at maganda ako. Ngunit kayo, bilang isang tao, na may mataas na pinag-aralan, isang repatriated na estudyante, dapat ay narinig nyo rin na sa kaharian ng Lantian, may kasabihan na nagsasabing, isang pambihirang talento, tama ba? Ang isang tunay na mahusay na tao, ay marunong kilalanin ang merito ng iba, hindi nag-aaksaya ng oras sa pagpapababa ng iba, at sa pagkaingit. inggit, ako ay may doktorado mula sa Ethel Medical University, isang doktorado, at mainggit ako sa'yo, inggit. Dr. Garcia, laging may mas magaling sa isa, laging may mas malaking mundo sa labas. Dahil ba hindi nyo kayang iligtas ang isang tao? Sasabihin nyo, na hindi rin kayang gawin iyon ni Binibining Cruz. Mabuti. Ginan. Sa ganitong kalagayan, ako, si Dr. Garcia, ang nagsasabi nito ngayon at dito.
Kung si Binibining Cruz ay magtatagumpay, na muling magkamalay si Ginoong Reyes sa isang iglap. Simula ngayon, tatalikuran ko ang aking apelyidong Garcia. Ako, papalitan ko ang aking apelyido ng Cruz at magiging anak ko kayo. Palitan ng apelyidong Garcia ng Cruz. Ay, tunay na isang pusta iyan. Seryoso ba kayo? Ako, si Dr. Garcia, tumutupad sa aking salita. Sige. Kaya maghanda ka na para magpalit ng apelyido. Kailangan ko ng isang sterile na silid sa paglalagay ng mga karayom. Ang ganda ng mukha. Ang gwapo niya talaga. Hindi iyon pangkaraniwang makikita araw-araw. At ako, sa loob lang ng ilang araw, 3 beses ko na siyang nakasalubong. Kitang-kita ang kanyang mga maskulado sa buong katawan. Halatang nag-eehersisyo siya. Ang hindi ko maintindihan ay kung ano ang nangyari sa kanya. Para magkaroon ng napakaraming sugat. Ang mga gintong karayom, na may tradisyong mahigit 3,000 taon, isang karayom para sa yin, at isa pa para sa yang, kayang buhayin ng patay, ang mga gintong karayom. Ang lakas ng buhay ay lumalabas. Nasaan ako? Maria Elena. Maria Elena. Binibining Cruz. Kumusta na ang aking tito? Sa mukha ni Binibining Cruz, nakakabahala ang itsura. Ayos lang siya. Hindi. Ang galing, hindi ako nagtataka kung bakit ko siya nagustuhan. Ang manugang na babae ng aking pangarap. Hindi pa rin ito matanggap ni Dr. Garcia. Akala niya ay laruan lang ito. Pasok tayo sa loob. Anak, masaya ka ba sa nakikita mo? Ano ang sinasabi mo? Hindi ba't sinabi mong nagising na siya? Ano ang nangyayari rito? Oh, Tingnan mong mabuti, anak. bakit ang daming misteryo? Tito, gising ka na. Anak. Anak. Lahat ay dahil kay Binibining Cruz. Kaya hindi pala ito panaginip. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ako, si Jose Reyes. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Ako, si Jose Reyes. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Hindi mo kailangang magkautang ng pabor sa akin. Iba ang presyo yun. Sa susunod na 2 linggo, kailangan mong ipagpatuloy ang pag-inom ng tradisyonal na medisina para lumakas ang iyong pangangatawan. Anak. Sa pagkakataong ito, buhay mo ang nakataya. Gaano man kasuklam-suklam sa iyo ang gamot na ito, kailangan mong inumin ito. Sige. Sa pagkakataong ito, susundin ko ng buong buo ang mga tagubili ng doktor. Nanay, bayaran mo siya para sa konsultasyon. CJ. Ang babaeng ito ay may kontrol sa ating Jose. Kung mapapangalagaan niya ito, at mapapakasal ng maayos, perpekto na. Salamat. Nanay, Iniingatan mo na siya. Jose Reyes, Jose Reyes. Sa pagkakataong ito, siguradong mahulog ka. Binibining Cruz. Baka hindi mo pa alam. Pero ang anak ko, mula sa Grupo Reyes, ang nagpapatakbo nito, si Jose Reyes. Napakahalaga ng kanyang posisyon. Ang kanyang kalusugan ay nakakaapekto sa kalagayang pang-ekonomiya ng kaharian ng Luntian. Ngayon, napatunayan na ang iyong kakayahan sa medisina. Inaasahan kong makukuha kitang maging kanyang personal na doktor. Kailangan mong ayusin siya at panagutan siya ng lubusan.
Binibining Cruz, kung papayag ka sa aking kahilingan, humingi ka ng anumang gusto mo. Nanay, Ang lupang iyon sa bahay ni Lolo na aming imbestigahan ay nasa kamay ng Grupo Reyes. Sabi ni Lolo na gusto niyang dito tumira hanggang sa kanyang kamatayan. Gusto ko ang lupain sa Hilagang Sona, iyong para sa resort. Batang babae. Aba, talaga namang parang humihingi ka ng buwan. CJ, payag ako. May lakas ng loob ka. Gusto ko yan. Usapang tapos. Wala ka bang ibang sasabihin? Siya, wala. Tanging ang manugang ng aking mga pangarap, ang makakapagkontrol sa anak ko. Hugo, samahan mo si Binibining Cruz. CJ. Giant Zyming. Hindi mo ba pagbibigyan ng daan ng boss? Binibining Cruz, maligayang bati. Sa murang edad mo, may anak ka na ng ganoon kalaki. Tuloy po. Anak, dahil iniligtas mo ang buhay ko, dapat kitang pakasalan. paghihiganti yon. Hindi pa sa salamat. Batang lalaki. Kung hindi lang ako kagagaling lang sa impyerno, sasampalin kita ng malakas gamit ang kamay kong ito. Sa'yo. Hindi ako magpapatinag ng aking layunin para kanino man. Nakumpleto na ang transaksyon ng titulo ng lupa. Ang buhay ng ikasyam na Panginoong Reyes ay katumbas ng lupain ito. Sa ilang araw, magagawa ko itong isang pamumuhunan na 100 milyon. Ginoong Santos. Ginoong Santos. Nangako kayo na, tutulungan ninyo kami sa kakulangan sa pondo. Ang dami na ng araw na lumipas. At ang pera. Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maaaring makontak. Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maaaring makontak. Itong si Binibining Cruz, baka naman tumakas siya, kasama ng mga datos. Oh, Linda, sinabi ko na sa iyo na ako ang bahala sa pera. Ano? Pangulo Santos, huwag po kayong mag-alala. Alam ko na. Hindi man loloko si Maria Elena. Diyos ko. 4, siyam na digit, 100 milyong euro. May kutob ako. Na si Binibining Cruz, ngayong taon, ay maghahatid sa Ampalso Games para manalo sa Angsenita Awards. Napaka-imbentibo ng proposal ng mga De La Cruz. Dapat natin silang bigyan ng pagkakataon. Tito. Ang mga gamot mo. Tapusin na natin dito. Kumusta na ang Ampalso? Narinig ko na. May babaeng apelidong Cruz na sumali, pero wala akong detalye. Binibining Cruz. Ikaw ba ito? Kung ikaw nga talaga ang taong iyon. Sa ugali mong iyan. Pagkatapos ng diborsyo, babawi ka. Pagduruguin mo sila, si Juan de la Cruz, magsisisi rin. Hindi naman kailangang magmadali sa pagpili ng partner. Tito, 1 taon kang hindi nag-post sa social media. Tapos bigla kang nag-post ng 2. Ano bang nangyayari sa'yo? May nobya ka ba? Tito. Aray, dugo. Dapat ba nating tawagan si Boss Maria Elena? Kinuha ko na. Ha? Kumusta ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw? Mas mabuti na. Kanina lang kasi, may kaunting dugo akong inubo. Humiga ka, habarin mo ang iyong damit. Sige. Ano ba ang pinagkakaabalahan ni Boss Maria Elena? Pero, opisina ito. Ang kulit-kulit mo. Nandito si Doktora Cruz. Sige, tingnan mo kung handa na ba ang lahat para sa bidding. Siguraduhin kompleto na ang lahat. CJ. Tito, samantalahin mo ang pagkakataon at ipagpatuloy mo.
Mas maayos na ang itsura mo. Ha? Relax ka lang. Ilayo mo ang kamay mo. Pangulo de la Cruz. May nagsabi sa akin na sa pulong ng Grupo Reyes, hindi pa rin sila nakapagdesisyon sa magiging partner. Mukhang, kailangan kong gumawa ng paraan. Maging sa pakikitungo sa mga nasa ibaba o sa mga nasa itaas, ang magkaroon ng pera sa kamay para mapasaya sila ay hindi kailanman masama. Ihanda ang sasakyan. Pupunta ako sa Grupo Reyes. Ang proposal ng mga De La Cruz, may tulong kaya ang dati niyang asawa? Maaari. Sabi nila, pampaswerte sa kanyang asawa ang dati niyang asawa. Alam mo na hindi iyon ang tinutukoy ko, yung bagong hepe ng Ampalso, si Maria Elena. May kinalaman ba sa'yo? Iyon ay hindi isang bagay na dapat ikabahala ng Ginoong Reyes sa kanyang kalagayan bilang pasyente. Kumusta? Saglit lang. Ginoong Reyes, maganda ang iyong pisikal na pundasyon. At mabilis kang gumaling, matatag ang iyong pulso, ngunit napakataas ng tibok ng iyong puso, hindi normal iyon. Ang ikasyam na Panginoon. Nandyan ba siya? Ang boses na iyon ay Juan. Huwag niya akong makita. Wala bang patakaran? Aalis na ako. Sino iyon? Ginoong Reyes. Salamat sa iyong trabaho, Binibining Cruz. Gusto mo ng tubig? Lalagyan kita ng isang baso? Hindi na kailangan, may dala na ako. Sa huli, wala talagang katulad ng isang Coca-Cola. Pangulo de la Cruz. Ano ang ibig sabihin nito? Ano sa tingin mo ang Grupo Reyes? O sino sa tingin mo ang ikasyam na Panginoon? Labis kitang binigo. Ang antas ni Binibining Cruz ay hindi basta-basta. Ang panukala ng pakikipagtulungan ng Grupo de la Cruz ay magsasara bukas. Sa tingin mo ba, bibigyan ko pa si Juan ng isa pang pagkakataon? Ang Ampalso ay magkakaroon ng mas kawili-wiling panukala. Basura. Nararapat lamang na mapunta sa basurahan. Munting inayos ko ang Race Eta. Mula ngayon, inumin mo ito ng ganito. Sige. Ito ang sanhi ng pagsusuka mo ng dugo. Kailangan mong tumigil sa pag-inom ng iced American coffee. Salungat ito sa medisina. Parang paghahalo ng Coca-Cola sa cephalosporin. Pareho lang iyon. Gabi na. Aalis na ako. Binibining Cruz. Mula ngayon. Aling Isabel Reyes. Hindi na dapat magpatuloy sa pag-inom ng napakaraming pampalakas si Ginoong Reyes. Kung magpapatuloy siya sa ganito, dagdag pa ang pagpipigil. Magdudulot ito ng labis na pagpigil ng enerhiya. Ang dami-daming pampalakas ay magdudulot sa kanya ng biglaang pagdami ng lakas. Hindi ako makapaniwala na kaya niyang magpigil ang hindi naghahanap ng babae. Naku naman, ang desperada naman itong pilitin siyang magpakasal. Maria Elena, paano mo ako nasundan hanggang sa Grupo Reyes? Multo ka ba o ano? Bakit ka pa rin nandito? Ha? Ari-arian ba ng pamilya mo ang Grupo Reyes? Hindi ako truck ng basura, para mag-ipon ng basura ang iniwan mo. Paano mo ako nabugbog? Hinahanap mo yan. Juan de la Cruz, dahil ikaw mismo ang nagpakita sa akin, huwag mong sisihin ang sarili mo kung babawiin ko ang utang mo. Pangulo Santos, tungkol sa bidding ng Grupo Reyes, makakalahok din ang Ampalso. Bukas bago mag-alas 5 ng hapon, ibibigay ko sa iyo ang proposal. Basura, sa basurahan ka dapat.
Asistante Go. Tingnan mo, bumili ka ng ilang kahon ng Coca-Cola at ilagay mo sa opisina ko. Husay mo sa negosyo, patunay sa video games. Gusto ko ang lupain sa Hilagang Sona, yung para sa Future Tourist Complex. Mas maganda ang proposal ng Ampalso, sigurado ako. Marunong ka sa medisina, marunong ka ring lumaban. Ilang pang mga gilid ng pagkatao mo, ang hindi ko pa alam? Natalo na naman ako. Isa pa? Sige. Naman. Ang tagal na mula nang huli akong matalo, at nakakainis na. Tapos na, hindi na ako lalaro. Hoy, huwag kang aalis, isang round pa, please. Tatlong beses na kitang tinalo gamit ang isang karakter lang. Kahit anong pilit mo, matatalo ka pa rin. Binibining Cruz. Jose. Dinayo mo pa ako dito para hanapin ako. Pumunta ako para tingnan kung gaano karaming potensyal na kita ang nawala sa Grupo Reyes dahil sa lupang ibinigay sa'yo ng nanay ko. Ang nakakainis na pagmamataas ng lalaki. Ang pumipigil sa'yo na aminin iyon. Isang lupa, kapalit ng buhay ng ikasyam na Panginoon. Ay isang napakagandang negosyo. Eh ikaw? Anong ginagawa mo sa kalye sa ganitong oras? Sa pagkakaalam ko, ang proposal ng Ampalso para sa bidding ay hindi pa naipapasa. Jose. Alam mo ba ang kasiyahan ng isang panalo sa huling segundo? Umaasa ako na ang Ampalso Games ay maglalabas ng espesyal na atake. Iyon ay unang galaw pa lang ng combo. Bukas na ang deadline para sa bidding ng Grupo Reyes. Ang Ampalso, anong mga galaw ang nagawa nila? Ayon sa impormasyong hawak ko, wala. Mukhang sumuko na sila. Ang collaboration contract sa Grupo Reyes ay siguradong mapupunta sa Grupo de la Cruz. Sabihin mo sa Public Relations Department na magpakalat ng chismis sa press. Bukas, pupunta tayo sa Grupo Reyes para hintayin ang resulta. Nauunawaan ko, Binibining Cruz, tungkol sa bidding bukas. Gusto mo bang sumama? Oo. Gusto kong makita sa aking sariling mga mata kung paano siya tatamaan ng malakas. Ngayong hapon ang bidding. At tanghali ang deadline. Kumusta na ang proposal ng Ampalso? Papagalawin ko si Asistente Go para magpapaalala sa kanila. Tito, sabi ni Asistente Go, yung proposal ng Impulso Games, kakarating lang, naipasa ko na sa inyo. Nagpasa na ng proposal ang Impulso. Sa huling sandali, may saysay pa kaya yon? Ang kinabukasan ng Grupo de la Cruz ay walang hanggan. Ginoong de la Cruz, kayo po ay batang may talino. Mandurugas at hamak. Ang kumpanya ninyo ay malapit ng mabangkarote. Kaya kayo naninira ng iba. Tama po kayo, Ginoong de la Cruz. Ang negosyo ay parang digmaan. Ang mahalaga dito ay ang resulta. Kung ganoon kayo kasigurado, mag-ingat kayo sa boomerang. Maria Elena. Ikaw dito? Hayaan ninyong ipakilala ko. Siya ang dati kong asawa. Bakit mo ako tinutulungan? Una, may utang na loob ako sa mga de la Cruz. Pangalawa, gusto kong yumaman. Ang muling pagbangon ng Grupo de la Cruz ay dahil kay Binibining Cruz, hindi ba? At ngayon, kinakagat nila ang kamay na nagpapakain sa kanila. Itinaboy nila siya ng walang awa. At binura ang kanyang kontribusyon sa harap ng lahat. Siya ay isang palamuti na hindi man lang nakapagtapos ng high school. Bukod sa pagiging pampaswerte sa kanyang asawa, ano pa ba? Isang alaga lang siya. Anong kakayahan ang mayroon siya para iligtas ang mga de la Cruz?
Retrogrado, makitid ang pag-iisip. At malupit. Juan de la Cruz. Yamang ganito mo ako hinahamak. Handa ka bang makipagpustahan? Tingnan natin kung sino ang makakuha ng kontrata. Kung ikaw ang matalo, ibibigay mo sa akin ang 20% ng mga shares ng Grupo de la Cruz. Kung ako ang matalo, hindi kita gagambalain sa buong buhay ko. Ang 20%? Nangangarap ka? Noong taon na kasal tayo, ang Grupo de la Cruz ay muling bumangon dahil sa akin. Umalis ako ng walang dala. Hindi ba katumbas iyon ng 20%? Talaga bang umalis siya ng walang dala? Salamat sa pagiging pampaswerte. Ang mga asset ng Grupo de la Cruz ay dumami ng ilang beses. Dumating na ang ika-9 na Panginoon na si Ginoong Reyes. Dumating na si Ginoong Reyes. Ipahayag mo na ang resulta para sa akin. Hindi ako magpapakita. Katahimikan, mga Ginoo. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po ay mula sa Grupo Reyes, si Hugo Reyes, at ako ang magpapahayag ng resulta ng bidding na ito. Ang nanalong kumpanya sa bidding na ito ay Ang nanalong kumpanya, tulad ng inaasahan, ang Grupo de la Cruz natin. Maria Elena. Ikaw lang. Isang babaeng hindi man lang nakapagtapos ng kolehiyo. Anong ipaglalaban mo sa akin? Tapos na ang laban. Pero hindi pa naman. Ipinahayag ni Ginoong Reyes ang resulta. Di ba? Ganoon ka ba kasigurado, Pangulo de la Cruz? Hindi ka ba natatakot mapahiya? alam ng lahat dito na gusto makipagtulungan ni Ginoong Reyes sa ating Pangulo de la Cruz. Ilang araw na yan sa trending. Ginoong Reyes, huwag mo na kaming patagilan pa. Ipahayag mo na. Ang proyekto ng Impulso ay may mga elemento ng di material na pamanang kultural, kaya mas mataas ang komersyal na halaga nito kaysa sa mga De La Cruz. Ang makakapagbigay buhay sa mga De La Cruz ay makakapagbigay din ng muling pagsilang sa Impulso. Ang nanalong kumpanya ay Impulso Games. Nagbibiro ka ba? Impulso Games, hindi ba nabangkarod? Hindi ito biro. Ang inyong kumpanya ang bahala sa konstruksyon. Ang Impulso Games ay makakakuha ng 20% ng mga sapi. Siguraduhin ninyong ihanda ang mga ito. Kung gayon, inaanyayahan ko ang responsable ng Impulso Games na sumama sa akin para pirmahan ang kontrata. Ikaw ba ang nasa likod ng Impulso? Ikaw ba yun, ang boss ng Impulso? Ang misteryosong shareholder ng Impulso ay si Boss Maria Elena, si Maria Elena. Hindi mo ba napansin na yung dalawang babaeng yun ay iisang tao lang? Ay, si tito ko, nakilala na pala siya. May nagmamay-ari na ng puso niya. Ginoong De La Cruz, Ginoong De La Cruz, ano pong pakiramdam na makipagtulungan? Sa Grupo Reyes, Ginoong De La Cruz, bakit po kayo tahimik lang? O baka naman sobrang saya nyo sa pakikipagtulungan sa mga Reyes, kaya hindi kayo makapagsalita? Ang mga De La Cruz ay talo na sa Impulso. Juan De La Cruz. Simula pa lang ito. Maria Elena. Sino yung tita na iyon? Hindi ba niya alam na itong elevator ay para lang sa ika-9 na Panginoon? Pero kahit ganon, hindi siya pinaalis. Pinagbigyan pa nga. Eksakto. Sandali lang. Noong panahon na yun, parang estatwa, hindi kumikilos kahit kay titing. Sino ang mag-aakalang ang ika-9 na Panginoong Reyes? Ngayon ay magbibigay ng pwesto. Uuwi ka? Oo. Bakit mo tinatanong? Hindi kaya nahuli kitang papunta rin doon. Pinag-effortan mo pa talaga na ihatid ako sa bahay. Congratulations sa Impulso sa pagkakamit ngayon ng pagkakataong makipag-collaborate. Ay, pagpalit ng usapan. Mukhang tama ang hula ko. Ang isip ng isang authoritarian na CEO. Madali ring hulaan. Magaling ang mata ng Grupo Reyes. Ay, mga lalaki. Ni hindi mo maiwasang itago ang ngiti mo, tapos nagpapaka-tough guy ka pa. Paano kung maglaban tayo ng ilang rounds? Sige. Tara na.
Ang ikasyam na Panginoon natin ay may pagnanasang manalo, na walang kapantay, kaya naman hindi nakakapagtaka na, siya ay matagumpay sa lahat ng kanyang ginagawa. Tingnan mo ang mukha niya, baka naman nagtatampo na naman siya. Pero, okay lang, masaya ang mood ko ngayon, pagbibigyan kita ngayon. Ang galing mo ngayon, hindi masama. Isa pang round. Hi. Ang tigas talaga ng ulo nitong lalaking ito. May kalahating segundo na delay ang mga combo mo. May lag ang special attack. Kung ipagpapatuloy natin, matatalo ka ulit. Paano kita matatalo? Wow. Ito ay bihira ko lang makita. Ang dakilang boss ng kaharian ng Lantian, ang ikasyam na Panginoong Reyes, ay nagpapakababa para humingi ng payo sa akin, tungkol sa kung paano maglaro. Ang laban ng laro. Ito ay nilalaro gamit ang anticipation at instinct, at saka, kailangan ng iyong reflexes ay makasabay sa bilis ng iyong pag-iisip. Sandali. Nanalo ako. Nangako kang tutupad ng isang kondisyon. Ang yabang mo naman. Sige. Nakakainip. Ang tagal mo namang lumabas. Dahil lang natalo sa ilang simpleng laro, ganito kalala. Akala ko umuwi ka na. Isang emotional block. Madali itong magdulot ng pagtigil ng enerhiya ng buhay. Hindi ito maganda para sa recovery. Tara, i-invite kita kumain ng merienda. Puro gulay lang pala, ha? Bakit mo ako tinipid? Ang bait mo naman. Masarap ang mga talaba dito. Bigyan mo ako ng 10. Mayaman sa zinc ang mga talaba, para bumalik ang lakas mo. Sige, ikaw ang bahala. Tama na yan. Boss. ₱3 ang halaga ng skewer ng kabute na ito. Ang tubo nito ay 12% na mas mababa kaysa sa dibisyon ng restora ng Grupo Reyes. Sakto lang ang anghang. Perpekto ang pagkakagawa. May tuturing itong dekalidad na produkto, kahit hindi ito standard ang produksyon. Hindi nga naman basta-basta ang isang tiburon ng pananalapi. Kahit kumakain, iniisip pa rin ang kita. Huwag kang gumalaw. Anong nangyari? May nakakabit sa buhok mo. Anong inumin ito? Ang lakas naman ito. Huwag mong inumin yan. Nakainom ka pa ng gamot mo. Tubig na may alkohol. Anong sense noon? Ang lupang ito. Para kay lolo mo ba ito? Oo. Siya ang nagbigay ng pangalan ko. Mahal na mahal ka ng lolo mo. Ako ay isang ulila. Doon, sa tabi ng ilog. Doon nila ako iniwan. Ako'y natagpuan ng lolo ko. At siya ang nagpalaki sa akin. Nakikiramay ako. Wala akong kaalam-alam. Okay lang. Sa nakaraang buhay ko. Lumaki ako sa isang ampunan. Pero sa buhay na ito, may lolo ako. Masaya talaga ako. At lubos akong nagpapasalamat. Kaya nga,
Nagsusumikap ako at kumikita ng pera. Dahil hindi ko hahayaan na muling hamakin ang lolo ko. Ikaw, Jose. Para saan ka ba kumikita ng pera? Para saan ka ba nagtatrabaho? At bakit naman ako magtatrabaho? Para gastusin sa isang taong hindi naman kapamilya. Ano ang silbi ng pag-ipon ng pera? Kapag namatay ka na, wala kang kahit sinong mag-aalay sa iyo ng isang bulaklak. Ano ang silbi? Parang ang pera. Ay hindi naman pala talaga ganun kahalaga. Ikaw. Paano isinusulat ang pangalan mo sa mga tradisyonal na karakter? Ha, hinahawakan mo na ang kamay ko. Sabi nila, ang pangalan daw ang pinakamaikling orasayon. Kaya pala mukha kang seryoso at matanda, kung hindi mo sasabihin. Akala ko 40 taon ka na. 10 taon lang ang pagitan natin. Hindi naman ganoon kalaki. Well, malapit nang ilabas ang laro ng mga De La Cruz. Nagtataka ako kung kumusta na ang mga preparasyon ng Ampalso. Hindi namin bibigwin ang ikasyam na Ginoo. Dahil sa larong ito, marami kaming isinama na mga elemento ng di-material na pamanang kultural, kasama ang mga detalye tulad ng tradisyonal na pagpipinta at kaligrapiya. Sa personal, naniniwala ako na ang pinakamahalaga sa isang laro ay hindi ang huling laban kontra sa boss, kundi ang mga detalye, ang kwento, at ang mismong script. Gusto kong sa pamamagitan nito, ng bawat guhit ng aming intensyon, ay maramdaman ng mga manlalaro ang ganda ng bawat sandali. Sinabi ko na sa iyo, hindi ka pwedeng uminom. Mamaya hindi na ako makakapagmaneho. Boss, ang bill. Binibining Cruz. Oo. Kailan ang susunod na review? Jose, sa mga susunod na araw, medyo magiging busy ako. Inumin mo ng maayos ang gamot mo. At huwag kang magpahirap sa akin, ha? Sige. Pero, kung masama ang pakiramdam mo, o may nangyari sa iyo, tawagan mo agad ako. Ah. Kapag may pagkakataon ako, pupunta ako para magpatingin sa iyo. Hintayin ko ang balita mo. Kapag tapos ka na. Tito. Tito, malulunod mo ang puno ng pera. Ang problema sa iyo ay mayroon kang mga sikreto ng teenager. Pakikuha mo kay Assistante Go. Ang gamot mo ngayon. Ano? Iniinom na niya ang gamot ng mag-isa, nananaginip ba ako? Kung gayon sa lungsod ng Mayumi. Magkakagulo. Hindi masama. Mang Javier, nandito ka na pala. Lolo, ngayon ba, libre ka? Maria Elena. Tumigil na ako sa trabaho. Ano nang ibig mong sabihin, tumigil ka? Maria Elena, pinag-initan kasi ang lolo mo. Sino ang nangahas sa lolo ko? Yung direktor tan na yon. Direktor Tan. Sapat na sana natanggalin siya. Higit pa roon, pinilit pa niya ang lolo mo, nalinisin ang dumi ng aso niya. Sinadya niyang hamakin siya, Mang Javier. Laging ipinagtatanggol ako ng lolo ko, para hindi ako magdusa kahit kaunti. Pero ngayon, nahinahamak siya sa trabaho. Ako naman, wala man lang akong kaalam-alam. Wala ako roon para protektahan siya. Maria Elena, hindi naman ganoon, kagaya ng sinasabi ni Mang Javier. Lolo, ano ba ang eksaktong pangalan ng kumpanya mo? Bata pa ang dalaga. Pero kapag nagalit talaga siya, ang dating niya, kahit ako na may edad na, medyo napapangilag ako. Nakakatakot talaga. Mga serbisyo sa real estate ng Kahusayan. Nasa departamento ng paglilinis kami. Sige, magpatuloy kayong mag-usap. Mag-aaral muna ako sandali. Yung tan na iyon. Manggahas kang makipag-away sa lolo ko.
Hinto. Mang Ricardo Cruz. Huwag mong isipin na dahil may malaking boss na darating para mag-inspeksyon, ay makakabalik ka na sa trabaho. Huwag mong isipin na dahil may malaking boss na darating para mag-inspeksyon, ay makakabalik ka na sa trabaho. Ano pang hinihintay mo? Umalis na kayo. Dumating si Binibining Cruz para tumulong sa pagsusuri ng isang reklamo ng empleyado. Kailangan nating magtulungan. Ikaw, babayaran mo rin ako. Bukas mismo, tatanggalin kita. Ginoong Tan, bago ka kumilos, mas mabuting pakinggan mo muna ang recording na ito. Tingnan natin kung may karapatan ka pa. Kung hindi mo lilinisin yan, aalis ka, para doon yan. Palaging mapang-api si Direktor Tan. At tama ang matandang Cruz, inosente siya. Direktor Tan, ang pagsisiksik ay pisikal na pananakit. Ang pag-insulto sa mga empleyado ay pang-aabuso sa trabaho. Ang dalawang recording na ito, naipadala ko na sa Departamento ng Human Resources ng punong tanggapan, bago pa dumating ang malaking boss para mag-inspeksyon. Gusto mo ba talaga na lumaki pa ito? Anong karapatan mo para i-record ako ng patago? Ano ang ibig sabihin ng mga tingin ninyo? Kahit gaano mo pa ilaki ang mga mata mo, wala ka kundi ang apo ng isang janitor. Ano naman ang masama sa pagiging apo ng isang janitor? Anong problema doon? Tandaan mo ang dalawang mahalagang punto. Makinig kang mabuti. Una, ang lolo ko ay regular na empleyado ng kumpanya. Una sa lahat, hindi mo siya binigyan ng kontrata at hindi ka rin nagbabayad ng kanyang social security. Nilabag mo na ang batas ng mga manggagawa. Pangalawa, inatasan ako ng punong tanggapan ngayon na asikasuhin ang mga tauhan na lumabag sa mga patakaran, kaya mayroon kang dalawang pagpipilian. Ang isa ay umalis ng kusa. Ang isa pa ay maghintay na matanggal ka. Pumili ka. Ano? Ito, paano ito nangyari? Binibining Cruz, nagkamali ako. Nakikiusap ako na patawarin mo ako ngayon. Hindi ako ang dapat mong hingan ng paumanhin. Ang matandang Cruz, hindi, Ginoong Cruz, nagkamali ako. Nakikiusap ako na patawarin mo ako. Paumanhin. Ang dapat mong hingan ng paumanhin ay hindi ako o ang aking lolo. Ang iyong sariling pag-uugali. Sana sa hinaharap, bago ka muling mang-api ng sinuman, isipin mo muna kung pinapayagan ito ng batas sa paggawa. Ang matandang Cruz, ang apo mo, ay talagang kahanga-hanga. Binibining Cruz, may problema tayo. Ang triple game ng mga De La Cruz ay kinopya. Aming diskarte sa public relations. Inanunsyo nila si Profesora Tan bilang brand ambassador at inilunsad ito ng mas maaga. Ang aming naunang promotional material ay nasa kalagitnaan na ng paggawa. Ito, aabot pa kaya tayo? Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Ako ang bahala. Ginoong Santos, kakatapos ko lang gumawa ng mga advance para sa dalawang laro at ipinadala ko na sa iyo sa email. Agad-agad. Makipag-ugnayan ka sa assistant ni Profesora Tan. At ipasa mo sa kanila ang materyales para mapanood nila. Sabihin mo sa kanila na ang mga De La Cruz ay interesado lamang sa titulo ng ambasador ng pamanang kultural. Pero tayo, kaya nating dalhin ang tradisyonal na pagpipinta ni Profesora Tan sa mga larong karakter na aabot sa milyon-milyong screen. Walang kinalaman iyon. Salamat, Lolo. Kaya ko na ito. Nadia, anak. Mukhang pagod na pagod ka nitong mga nakaraang araw. Kumain ka pa ng kaunti. Tara, kumain ka. Sobrang abala ako sa laro nitong mga nakalipas na araw, kaya nag-alala ka tuloy. Hindi ko man lang napansin na ang mga damit mo ay luma na at kupas na. Ang laro ng mga De La Cruz ay ilulunsad ng mas maaga sa nakasaad sa susunod na linggo. May naging reaksyon ba sa Ampalso? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Anong ginagawa mo dyan nakatayo? Kung gayon, alamin mo. CJ. Nitong mga huling araw, si Tito ay hindi na kayang tiisin. Kaya hindi na gumagana ang mga natural na remedyo.
Kailan kaya matatapos? Si Boss Maria Elena sa napakaraming trabaho. Binibining Cruz, abala pa rin ba ng husto? Pwede ba kayong pumunta bukas para sa pagsusuri? At para kanino yan? Para sa nobyo ko. May oras ka para bumili ng damit para sa isang lalaki. Pero wala kang oras para pumunta sa isang tipanan. Jose. Umalis na tayo. Nanay. Bumibili ka ng damit para sa isang lalaki? Siyempre naman. Lahat ng damit mo at ng iyong ama. Ako ang bumibili, hindi ba? Bakit ka nagtatanong? Dahil curious lang. Siya nga pala. Kamakailan lang ba? Nakikipag-ugnayan ka kay Binibining Cruz? Hindi, wala talaga. Jose. Kung pagod ka na, umakyat ka na, at isauli mo ang mga damit na ipinabili ko sa tindahan. Ako, magtatagal pa ng konti dito. Sige. Anong pagkakataon? Narito rin siya. Binibining Cruz. Habang mas nakikita kita, mas nagkakagusto ako sa iyo. Kaya mula ngayon, maaari ba kitang tawaging Maria Elena? At maaari mo akong tawaging nanay. Nanay, ang ginang na ito, gusto, na maging kanyang inaanak na babae. Mas matalino siya kaysa sa mga De La Cruz. Hindi. Hindi ako dapat magpadalos-dalos. Pero, paano kung natatakot ang manugang ng aking mga pangarap at takutin ko siya? Maaari mo akong tawaging ginang. Mabuti, Ginang Reyes. Maria Elena, ang totoo ay, ngayon ay pumunta ako, kasama si Jose. Hiningi ko sa kanya na kunin ang isang ipinabili ko. Ikaw ba ay magagalit kung tatawagin ko siya para magsama-samang kumain? Kung saan ka naroon, gawin mo ang nakagawian doon. Nanay. Binibining Cruz. Jose, halika rito. Sige. Boss Maria Elena, ang tagal nating hindi nagkita. Ang tagal nga. Ay, yung dalawang yun. Magkasundo na magkasundo. Hoy, ano nang ibig sabihin ng tingin mo? Mukhang galit ka. Gusto mo bang palitan ko ang recipe? Basta nga pa sa baboy. Humanap ka ng dahilan para ipadala siya, mag-train sa malayo. Gago. Sa wakas mukhang bata na. Jose. Pagkatapos nating kumain, ikaw ang maghatid kay Binibining Cruz sa bahay. Si Hugo na lang ang maghatid sa akin. Sige. Ika-anim na yan. Ganoon ba kaganda, ang almond pastries dito? Pasensya na. Ayos lang. Napaka-inoosente ng katawan na ito. Nadikit lang naman ang mga kamay natin. Bakit ka ganyan? Malaking isda talaga ang malaking isda. Bakit siya rin namumula? Hindi. Tito, bakit ka namumula? Mainitin ang ulo ko. Noong tinutusok ako ng karayom, kailangan niyang hawakan ang katawan ko. Bakit ngayon kinakabahan ka? Sa tingin ko, hindi mainit ang ulo mo. Kulang ka lang. Sa nobya. Bakit ang daldal mo? Tara na. Magmaneho ka. Hindi siya tumutol na ayaw kong magpakasal. Ginoong Reyes, ayos lang po ba kung magpatugtog ako ng kaunting opera? Mahilig din ako sa opera. Talaga? At gusto mo ba yung klasikong opera na yon? Oo. Di yun ang ipatutugtog ko.
May nangyari doon sa harapan. Magbigay daan. Doktor ako. Mapatla na ang ginang. May cyanosis sa mga dulo ng katawan. Isang bigla ang atake sa puso. Ang golden window para mailigtas siya ay 4 na minuto lang, at hindi ko na alam kung gaano katagal. Ang nasayang na, kailangan kong mag-apply ng emergency acupuncture gamit ang gintong karayom. Kailangan ko ng saradong lugar. Sundan mo ako. Ganda, may lisensya ka ba sa medisina? Ang tradisyonal na medisina ay nangangailangan ng karanasan. Ang isang dalagitang tulad mo ay hindi nagbibigay ng tiwala. Iniligtas niya ang buhay ko. Tiwalang-tiwala ako sa kanya. Magpatuloy kayo. Kumusta po ang matanda? Ligtas na siya. Tumigil na ang ulan. Tumigil na ang ulan. Ang aking munting tagapagligtas. Salamat. Bilang isang doktora, tungkulin kong tulungan ang mga may sakit. Doktor, ang ginawa ko lang ay gumamit ng mga karayom na ginto para pansamantalang buksan ang mga meridian ng puso niya. Dalhin ninyo siya kaagad sa ospital para magamot. Huwag ninyong antalahin ang paggamot sa kanya. Noong unang beses tayong nagkita, tinawagan ko ang pulisya. At ngayon, ambulansya naman ang kasama ko. Kaya sana sa susunod, hindi na truck ng bumbero ang makatagpo natin. Salamat sa paghatid sa akin, Jose. Sa Sabado may follow-up check-up ka. Libre ka ba? Pumunta ka sa mansyon ng mga Reyes. Gusto ka ng nanay ko na imbitahin para kumain. Sige. Kung gayon, papasok na ako. Sige. Dahil gusto na gusto ni Juan ang kulay abo. Abong-abo na naman. At saka, polo shirt pa. Nakakaawa naman. Binibining Vega. Naiwan ng nobyo mo ang damit dito. Anong nobyo? Nobyo. Wala ngang ganyan. Ah. Para ito sa lolo ko. Para sa lolo mo? Ay, ang ganda ng kulay. Bagay na bagay sa matatanda. Tama ka dyan. Jose. Mula ngayon, tulad ng nanay mo, tawagin mo na lang akong Maria Elena. Sige. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Oo. Eva, hindi ko pa rin mahanap ang aking munting tagapagligtas. Wala namang mga security camera sa kalyeng iyon, kaya medyo mahirap siyang hanapin. CJ, pwede ka nang umalis? Opo, Propi Soratan. Hello, Binibining Eva. Ako ay mula sa Grupo de la Cruz. Ang CEO, si Juan de la Cruz. Kailangan ko ng pabor sa'yo. Kapag tapos na ito. Binibining Eva. Sige, tingnan mo naman. Nako, ang bango-bango ng pera. Ha, kayo pala. Sinabi na ng Profesoratan na hindi kami magiging mukha ng kahit anong video game. Hindi kayo welcome dito, kaya umalis na kayo, ngayon din. Ito ba ang opinyon ng Profesoratan? O opinyon mo lang ito, Binibining Eva? Syempre opinyon ito ng Profesoratan. Sa tradisyonal na pagpipinta,
Pinahahalagahan namin, higit sa lahat, ang integridad. Pero may mga tao na may harapan na gawa sa makeup. Ang lakas ng loob magpanggap bilang asensya ng sining. Pero kung lalapitan mo para amuying mabuti, wala namang ibang naamoy kundi bulgar at artipisyal na hangin. Nakakadiri talaga, na gusto kong tanggalin. Ang mumurahing imitasyon na ginagamit mong balat. Ha? Naiintindihan ko na, naiinggit ka sa akin. Bata ako, maganda, at may talento. Ikaw, puro integridad ang sinasabi. Pero sa totoo lang, ribalidad ng kababaihan lang ito. Pero okay lang, lahat naman tayo, ay may sariling limitasyon sa pananaw. Normal lang iyon, alam mo, ikaw. Seguridad. Seguridad. Labas, labas. Huwag kayong tumambay dito. Eva, Propay Soratan, bakit po kayo lumabas? ano ba ang nangyayari dyan? At ang ingay-ingay? Wala po, may dumating lang pong 2 amateurs. Tinawag ko na po ang seguridad, para paalisin sila. Bilisan ninyo, at huwag kayong magpatumpik-tumpik pa. Labas, umalis kayo dito. Siya ang aking munting tagapagligtas. Paano nangyari iyon? Napakabata pa niya. Eva, ikaw ay tinanggal na sa trabaho. Ginang Tan, kumusta po kayo? Binibining Vega, nakikiusap po ako, patawarin ninyo ang pagkakamali ko, patawarin ninyo po ako ngayon, ikaw mismo ang nagsasalita ng integridad. Jose, anak. Sa oras ng pagkain, iwan mo muna ang trabaho. Tito, 10 minuto ka nang nakatingin sa pahinang iyan. Sabihin mo nga, ang Sima Espondida ba ay talagang makakalamang sa Grupo de la Cruz at mananalo sa SNIT Awards ngayong taon? Kung ang laro ay mapapanatili ang kalidad ng opisyal na material na pangpromosyon, walang problema. Pero ang pagpapanatili ng ganoong antas palagi ay dapat napakahirap, hindi ba? At saka, napakaikli ng deadline. Titingnan natin. Ako rin, gustong-gusto kong makita ang gawa ni Binibining Cruz. Binibining Cruz. Sinadya ba iyon? Ah, nga pala, Jose. Noon, hiningi ko sa iyong anyayahan si Binibining Cruz para maghapunan sa mansyon ng mga Reyes. Nagawa mo na ba? Nanay, sa Sabado. Ah, kaya pala naayos mo na. Sa wakas, nagkaroon na ng malas ang anak ko. Kanselahin mo ang lahat ng commitment sa Sabado. Hello. Ginoong Reyes, sa Sabado, may napaka-importanteng kontrata na kailangan ng iyong pagsusuri. Ipagpaliban mo. At saka, ang Ampalso ay kasosyo na ng Grupo Reyes. Tiyak na ilalabas nila ang bagong laro bago ang Biyernes. Natural lamang, dapat natin silang suportahan ng lubusan para lalong mag-init. Assistante Go. Kumusta na ang mga trending topic? Handa na. Ginoong Reyes, ilalabas na ba natin ngayon ang impulsong ito? Ang datos ng laro ay hindi maganda. Hintayin mo ang aking utos, hanggat hindi natitikman ng mga manlalaro ang kaning pangkaraniwan. Hindi nila maapresyahan kung gaano kasarap ang isang masarap na pagkain. Ilabas mo ang trending topic. Ilagay natin si Binibining Cruz sa gitna ng bagyo. Ang mga gawad senit. Bro, Ginoong de la Cruz. Nasa uso ito. Ang kumpanya natin, ang nasa uso. Tama ba? Pamilya, ipangako ninyo sa akin na lalaruin nyo ito, isang AAA na laro. At higit pa, tayo ang gumawa nito. Ang galing talaga ng larong ito, ang landas natin upang mapangalagaan ang pamanang kultural, ay napakahirap, mga problema sa loob at labas man. Hindi ako nag-exaggerate, hindi ako tumigil sa pag-iyak. Mula ngayon, ang Impulso at si Binibining Cruz, ang mga idol ko. Itong manyakis na ito, nagpakahirap pa sa Yewen. Nakikita mo? Dumating na ang tagsibol. Tito, pupunta si Binibining Cruz mamayang hapon para sa pagsusuri mo. May inihanda ako para sa iyong napakaganda. Tingnan mo. Ano ba ang mga kalokohang ito? Mga libro sa pananalapi lang ang binabasa ko. Pero tiningnan ko na ito para sa'yo. Ang laman nito,
ay napakaganda para mapanalunan ang isang babae. Makikita mo kapag nabasa mo na. Akala mo ba katulad kita? Na inuubos mo ang iyong lakas sa buong araw, sa ganitong, uri ng walang kwentang kalokohan? Tito, kung hindi mo ako pakikinggan, magsisisi ka. Wala kang alam. Isang tipikal na street guy mula sa manual. Ang gulo naman para lang makita ang isang tao. Sa totoong buhay. Ganito ba talaga? Ang kalokohan. Mukhang may konting katotohanan. Maaari, nako, talagang ang pampaswerte sa kanyang asawa. Noong una, ang mga De La Cruz ay makikipagtulungan sana sa Grupo Reyes. Pero dahil naghiwalay kayo, nawala ang kasunduan. Paano kung subukan mong lokohin ang taong iyon para siya'y bumalik? Sige. Maria Elena. Magpakasal tayo muli. Ibibigay ko sa iyo ang 20% ng mga shares. Diyos ko, paano may umiiral sa mundong ito, ng taong kasing narsisismo mo? Hoy, wala akong interes sa iyo. Pwede bang, huwag mo akong gambalain habang nakatutok ako sa karera ko? Pasensya na, Maria Elena. Na-late ako. Pero bakit ang tagal mo? Ayos, Maria Elena. Isang buwan pa lang mula nang tayo magdiborsyo. May ibang lalaki ka na agad? Hoy! Walang etikita ang damit. Sa tingin ko, ang damit at sapatos ay hiniram lang, di ba? At sa edad niya, hindi na siya bata. Maria Elena, ganito na lang ba kababa ang gusto mo? Mula nang iwan mo ang mga De La Cruz. Sinasabi ko ito para sa ikabubuti mo. Mag-ingat ka, baka lokohin ka ng matandang ito. Matanda. Paano mo ako napatapang na paluin? Ang mga nakakainis na langaw, pinapapatay. Kung may masira man, ako ang sisigot. Sige. Tulungan mo ako dito. Sige. Anong gagawin mo? Ito ay pananakit na may pinsala. Ikaw. Juan de la Cruz. Juan. Ikaw ang may kagagawan nito. Juan. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay magpakabait ka at gawin ang isang bagay. Bumalik ka sa opisina mo. At maghintay na ang Ampulso ay magpapadala sa mga De La Cruz ng letter of intent to purchase. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan. Umalis na tayo. Huwag nating hayaan ito na makasira sa ating date. Tara na. Nag-enjoy ka ba? Oo, naman. Pagkatapos nito, siguradong hindi na siya mag-aabala pa sa akin. Pasensya na. Espesyal ang sitwasyon kanina. Nagkunwari akong nobyo mo. Medyo naging mapusok ako. Hindi. Okay lang talaga. Sa totoo lang, may utang na loob ako sa'yo. Sa susunod, ako ang manlilibre. Sige. Sa susunod, ikaw ang manlilibre. Lola, dumating na si Binibining Cruz.
Magandang hapon po, Ginang Reyes. Maria Elena, ang ganda-ganda mo, ngayong araw. Halika, tuloy ka. Tito, nagpabango ka. Mali ka. Bakit ako magpapabango? Maria Elena, oy. Oy, pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? Oo. Anong klaseng lalaki ang gusto mo? Kasi. Sa totoo lang, hindi ko pa masyadong naisip yan. Ngayon, gusto ko lang mag-focus sa pag-aaral at makapasok sa magandang universidad. Ganon. So, gusto mo ba yung mga gwapo? Marunong kumita ng pera? Napakataas. At may six-pack abs. Guwapo. Mayaman. Maganda ang katawan. At may six-pack. Sino bang hindi magkakagusto? Isang ordinaryong tao rin naman ako. Hindi ako kakaiba. Maria Elena, Oo. umupo ka rito sa tabi ko. Itong dalawang matandang binata, nakakasuka sila. Gusto kong umupo kasama si Lola. Jose, ang mga kamay ng mga babae ay delikado. Itong mga hipon at alimango ay matigas ang balat. Mahirap balatan. Tandaan mo, nabalatan mo pa si Maria Elena. Ha? Sige. Oy. Anong problema? Ayaw mo ba ng alimango? Kung ganun, balatan mo ako ng hipon. Sa loob ng 45 segundo na binabalatan ko ang isang hipon. Nakakapirmahan ako ng milyong kontrata. Wow, ang laki naman ng ang ikasyam na Panginoon. Pero ikaw ang personal na doktor ko. Isipin mo na lang. Na investment sa kalusugan. Hindi yan, Luigi. Sige, isang hipon na nagkakahalaga ng 1 milyon. Dapat kong lasapin ng mabuti. Totoo bang gusto mo si Boss Maria Elena? Ang kulit-kulit mo, ni Boss Maria Elena. Anong sinasabi mo? Kawalang galang. At saka, hinipan mo pa siya ng hipon at alimango. Sinabi ko na sa'yo. Iniligtas niya ang buhay ko. Yung huling beses na iniligtas mo siya, nakita ko. Birthday niya sa susunod na Huwebes. Isang araw pagkatapos ng ang SNIT Awards. Tandaan mo, bumili ka ng regalo para sa kanya, ha? Hindi ako gagastos ng pera. Para sa mga taong hindi ko pamilya, hindi ako gagastos. Hindi ba't iniligtas niya ang buhay mo? Binayaran ko na siya para sa konsulta, di ba? Matagal ba akong nakatulog? May traffic kasi. Nandito na ako. Oo nga pala. Oo. Ngayon dapat ang follow-up check-up mo. Okay ka na. Hindi mo na kailangan ng gamot, ganap ka ng gumaling. So, hindi na kita makikita ulit? Nakalimutan ko. Oo, ngayon, medyo late na. Sa susunod, kung mas maaga, iimbita kita sa bahay para uminom ng something. Salamat, Jose. Hindi naman ganun ka-late. Ang dakilang timer ng Grupo Reyes, na gustong-gustong uminom ng something, parang ako ay, isang napaka-importanteng proyekto, na natatakot kang mawala sa'yo. Sa Miyerkules, ay ang SNIT Awards. Ang awards night. Pupunta ka ba? Bakit mo tinatanong?
Hoy! Ay, panaginip lang pala. Assistante Go. Tanggapin mo ang imbitasyon para maging host ng Ang Senit Awards. At kunin mo para sa akin ang pinakabagong bag ng Herme. Bago mag-Biyernes. Isa pa. Mukha ba akong matanda? Okay ka lang. Sa wakas dumating ka na. Sebastian. Nagbago ka ng estilo. Hintayin mo ako dito. Yung ipinangako mo sa akin noon. Ang ipinangako mo sa akin noon. Nandyan pa ba? Kung matatalo kita, bibigyan mo ako ng isang kondisyon, di ba? Ano sa tingin mo? Sa totoo lang, akala mo matatalo mo ako. Sige, gawin natin. Nanalo ako. Kaya nga, ano ang gusto mong ipagkaloob ko? Na dumalo ka sa Ang Senit Awards. At personal mong tanggapin ang premyo. Ang Grupo de la Cruz ay dinurog na ng Splendid Peak, hindi na makakaahon. Si Juan ay hindi na ang aking target. Ni hindi man lang siya karapat-dapat na maging dahilan para umakyat ka sa entablado. Ang ilaw na yon. At ang tropang yon ay para sa'yo. Ikaw ang pinakakarapat-dapat na tumayo doon. Ang pagdalo mo para tanggapin ang premyo. Ang pinakamalaking suporta sa mga manlalarong sumusuporta sa'yo. At para sa Ampalso. Nakarating na ako. Kahit na bahagi ito ng aming pastahan. Pero, sa anumang kaso, ang huling desisyon ay nasa iyo lamang. MMM. Jose. Mas gusto ko ang dating ikaw. Alam ko. Wow, may mga babaeng ganito kaganda sa industriya natin. Kaya siguro siya ay isang influencer o sikat na bisita. At yung lalaking kasama niya, sino kaya? Isang malaking tao na hindi kilala. Ang lakas ng dating niya. Parang, ang seremonya ngayong gabi ay para lang sa kanya inayos. Binibining Cruz, nandito na siya. Maria Elena, ano ang ginagawa natin dito? Itong SNIT Award, tungkol saan ba ito? Ito ang pinakamahalagang parangal sa industriya ng video games. Hindi bale. Sa madaling salita, ngayong gabi, ako ang magiging pinakamalaking pagmamalaki ninyo. Makikita mo. Hugo, nakita ko si Maria Elena. Napakaganda ni Maria Elena. Ang galing talaga ni Boss Maria Elena. Ganap niyang hawak ang entablado. Hindi ako nagtataka kung bakit siya ang manugang ng aking mga pangarap. At ngayon ay dumating na ang sandali. Ng pinakamahalaga sa gabing ito, ang sandali ng pagpapahayag sa mga nagwagi sa ika-12 edisyon ng SNIT Awards. Malugod nating tinatanggap ang tagapaghandog ng parangal ngayong gabi, Jos Reyes. Ano? Kaya pala siya ang ikasyam na Panginoon. Ang kulit-kulit talaga, edi mamatay siya. Kung may masira man, ako ang bahala. Sa mga susunod, ipapahayag namin ang mga nagwagi sa Ang Senit Awards, Splendid Pick, Ampalso Games. Maligayang bati, Pangulo Santos. Pangulo Santos, umaasa ako na makikipagtulungan tayo. Sa wakas, aakyat na ang Ampalso. Maria Elena, ang swerte natin ngayong araw. Nakasama natin ang ating boss, ang nagwagi ng malaking premyo. Ipinakikilala namin sa inyo si ang responsable ng Ampalso Games para umakyat siya at kunin ang premyo. Maria Elena,
At bakit hindi pa siya umaakyat para kunin ang premyo? Lolo, tulungan mo akong hawakan ito. Maria Elena, ikaw. Ang totoo, itong magandang ito, ang misteryosong shareholder ng Ampalso. Hindi ko inakala na ang binibining cruise ay napakaganda. Maligayang bati. Salamat. Ang Senate Award na ito, sa isang banda, ay isang pasasalamat sa lahat ng mga manlalaro. Ang Splendid Peak ay hindi nabigo ang inyong mga inaasahan, at ang kabilang hati. Nais kong ialay sa isang tao na, mula sa anino, palaging sumuporta sa akin, ng tahimik kung hindi dahil sa kanya. Marahil wala ako rito ngayon. Maria Elena. Nanalo siya ng SNIT Award. Lola. May kutob ako. Sa palagay ko, magkakaroon ako ng isang tita. Ano? Ibig mong sabihin na, magkakaroon ako ng isang manugang na babae. Hindi si Maria Elena. Ang saya-saya kayong makita ngayon, talagang natuwa ako. Ang iyong Maria Elena, maganda at matalino. Noong una kong makita siya, parang malapit na agad ako sa kanya. Ay, Diyos. At ang iyong Jose ay isa ring pambihirang binata. Isa siyang matagumpay. Pinupuri ka nila. Ang aming munting Maria Elena ay matagal nang naghirap mula pagkabata. Pero ngayon, alam kong inaalagaan niyo siya ng ganito. Nakakapanatag na ako. Huwag po kayong mag-alala. Tingnan ninyo, ang mga katulad naming matatanda. Gusto lang naming maging malusog kayo at maging masaya. Jose, hindi ba ito isang hapunang pampagdiwang? Nagkamali ba sila ng akala? Hindi sila nagkamali. Parang nakikilala ko ang mga magulang mo. Huwag mo akong biruin. Tito, Lola, dumating na ang kotse. O sige, maraming salamat sa lahat, Ginang Reyes. Ikinagagalak ko, uuwi na kami. Ay, walang anuman. Hindi naman ito naging abala. Maria Elena, mula ngayon, dadalhin mo ang iyong lolo. Malimit sa mansyon ng mga Reyes. Oo, syempre. Salamat, Ginang Reyes. Palem, Ginang Reyes. MMM. Paalam, paalam. Ingat po kayo. Mag-ingat ka, Lolo. Jose, pasensya na sa abala. Jose, pasensya na sa abala. Jose, mag-ingat ka sa pagmamaneho. Hindi mo kailangang magmadaling bumalik. Ay, ang lola ko, gano'n na naman. Ako ay sumasang-ayon sa kasal na ito. Kayong dalawa ay isang perpektong magkapareha. Ilset, Maria Elena. Maligayang kaarawan. Salamat sa regalo, ikasyam na Panginoon. Ang ganda ng bag, at mahal. Gusto na gusto ko ito. Natutuwa akong nagustuhan mo. Tuwing kasama kita, bumibilis ang tibok ng puso ko. Ikaw ang unang nagparamdam sa akin. Kung ano ang ibig sabihin ng mabilis na pagtibok ng puso. Nagpapahayag ba ng pag-ibig sa akin si Jose? Ito ang nawawala kong hair ribbon noong nagkakilala tayo. Kaya pala kinuha niya. Ang tao ay nagdurusa sa libu-libong sakit. Pero ang sakit ng pag-ibig lamang ang walang lunas. Maria Elena. Ako ay isang taong mahilig sa pera. Bago kita nakilala, ang mga numero sa aking bank account. Ang laging una. Pero simula ngayon, mahal kita ng higit sa lahat. Pero hindi ako naniniwala sa kasal. Ako rin.
Pwede nating subukang mag-date. Sa lihim. Jose. Gabi na, dapat na tayong umuwi. Noong nakaraang linggo, ipinangako mo sa akin, na aanyayahan mo akong uminom ng tsaa sa itaas. Anong tsaa ang hindi pa natitikman ng ika-9 na Panginoon? Kailangan pa ba niya ang tsaa sa bahay ko? Oo. Kulang ako sa tsaa na iniaalok mo. Balang araw. Papaniwalain kitang pakasalan ako.